lang para sa akin tulong na yun eh. Para sa Pilipino. Talagang na-disappointed ako sa ginawa ninyo. Nako, actually, na-disappoint din ako sa'yo dahil dun mo inasa. Di ba? Dapat hindi mo dun inasa. Huh? Yung referral pala ang nung binigay sa kanya yung referral, naiyak siya kasi di siya na on air. Nasira yung pangarap niyang lumago channel niya. Gagi, wag naman ganun. Yan tayo eh. Para sa Pilipino, yun talaga. Ba't mo pinayak? Gagi, wala akong kinalaman dyan. Na-disappointed ako. Kung napakinggan lang ni Odette yung salaysay ko, kailangan ko. Pero, Di ba binasa ni ibigay niyo sa Odette? akin, refer. Di ba binasa ni Odette eh. Nung pagbasa ni Odette referral. Sabi ni Odette, referral. Nanisip pa doon siya, ikaw lumapit ko. Yun nga kasi, kayo nga kasi mga Tulfo fanatics. Huwag kasi masyadong entitled. Sugal kasi yung pinupunta nyo dyan. Pwede kayong manalo, pwede kayong matalo. Kasi ang dami nyo nga dyan, di ba? Ang dami nyo gusto matulungan dyan. O, di ba? Pumila kayo, sumugal kayo. Pagdating doon, refer. ay, dito viral. Refer. Ito sabihin sa inyo, sino ka ba? What have you done? At least yan na-refer. Si Super DM yun, iba na content. Yun talaga. Nag-promote pa ng sugal. Hindi pala anak sa iring na may lubot. Nag-expect na pala. Yun nga eh. Nairita ko sa na-disappointed. Redundant pass. Huwag mo na pansinin. Hindi ko na nga pinansin eh. Habang tumatagal, ba't nabisit na ako kaya ting... Actually kasi napanood ko yung content ni MUG. Parang iba din yung take niya dito eh. So, parang iba rin yun sa akin. Kaya Teacher Mark, iba rin eh. Sila medyo malambot yung puso. wait, umiyak siya dahil hindi siya na on air. At ngayon umiyak siya sa channel niya, nakapagtaka. Alam niyo naman, pero hindi naman agad-agad natutulungan eh. Na-disappointed talaga ako. Pero maraming salamat sa isang staff na gusto talaga akong tulungan. Sobra. Naiintindihan mo ako. Naiintindihan mo ako. Hindi mawawala yung disappointed ko. Hirapin mo yung action. Na-disappointed talaga ako. Ego niya lahat na natamad. Ex-Tulfo fanatics na ako marinig. Buti naman. Ito lang sinasabi ko sa inyo, sabihin ko sa inyo. Tayo ngayon nagkikriticize tayo kay Rapi Tulfo. Pero I can assure nyo, pag yung mga bagay na kinikriticize sa kanya is binago niya, I think I will support him. Di ba? Kung di na siya nagninigaw-nigaw sa Senado, yeah. O may respeto na siya sa mga resource person, I think, ito maging problema eh. Kulang affidavit ng salaysay kaya di pumasok, di man. Yeah, kurting kita sa... But habang tumatagal lalo akong nagkikringe sa kanya, ganun talaga. Dapat sa sarili mo ikaw ma-disappoint kasi tanga ka at lumapit ka doon. Yes. Naawa si Sir MUG parang di ka tinablan sa iyak mang rinig. Yan nga napanood ko rin actually yung kay MUG and yung kay Teacher Mark Bahagya. And iba yung take nila eh. Sa akin iba talaga. Parang ang kalabasan niya parang victim blaming pa ako. Pero kasi this is a good thing na kailangan ko i-rub sa kanya. I-rub ko sa kanya na yung bagay na ginawa niya is mali. So that all of you guys na nakakapanood dito is makita nyo na there is something wrong. Diba? That there is something wrong. Na we shouldn't do this. Yung siya nga na-disappoint siya, tingnan nyo yung disappointment niya. And I don't want you to experience what she had experienced.
'Di ba? Isa lang totoo sa kwento niya yung sad music na bakit ba natin siya gina-gaslight, Mang Rene? Hindi ko siya gina-gaslight. Walang puso si Mang Rene para hindi, meron din naman. Hindi naman. Nalungkot ako hanggang ngayon sa ginawa nila. Gagi, alam mo, Ate Blackbirdie, mas lalo kang malulungkot. Kasi kung makikita mo yung mga isinasalang ngayon sa RTIA, mas malalo kang malulungkot. Imagine na isalang dun yung pinagbintangan ng mangkukulam na mag-aapat na episode pa, tapos ikaw hindi. Imagine the frustration ngayon sa'yo. 'Di ba? Hindi bastos na ang heartless mo talaga ba rin, naiyak na lang ng walang luha at bakit ako isa pang yes pa rin pang banlam. Si Takeru ba ito, si Marigagi ako 'to. Si Takeru may ano yun, may sombrero yun, eh. Nalungkot ako. Nakikita ko kung ano ang hirap ng mga Pilipino talaga. Pero pinapangako ko, hindi na ako lalapit sa kanila. Pili lang yung yung gusto nila. Naaawa din ako sa mga Pilipino. Oo, alam ko na hindi lahat matutulungan. Pero yung sa akin, Yan. Ito isa ring problema. Alam niya din naman na hindi lahat matutulungan, pero yung sa akin, don't feeling entitled ka diyan. Feeling entitled ka diyan kasi hindi mo nga alam kung ano yung criteria para tulungan ka. Depende sa gising ni Odette yan. 'Pag gumising si Odette, parang gusto ko yung mga ano, mga ganito reklamo, sige, ito, lahat ng ganito pasok. Tapos pagka kinabukasan, ayoko na ng gano'n, problema. Ito naman yung gusto ko. Naman parang nakinig ako ng sinawang drama sa radyo kaagad. Mang Rene, pa-next yung Ipras kay Pras. Yun nga eh, plano ko yung content din yun eh. Dapat lang malungkot ka sa effort mong magdrama eh. deserve na dapat talagang tulungan. Pero yung sa akin, deserve na dapat talagang tulungan. Paano mo nasabi na yung sa'yo deserving at yung ibang reklamo doon hindi nila deserve? Eh sa'yo nga hindi mo nga reklamo yan eh. Sa kanilang reklamo talaga yun. Let's say, kumpara natin yun kay Kuya, kalimutan ko yung pangalan, kay Kuya Jazz, yung lumantad, yung sa NHA. Bahay nila yung pinag-uusapan doon. Diba? Tatanggalan na sila ng bahay ng NHA, kukunin na, i-cancel na yung bahay nila. Do you think mas mabigat yung dala mo kaysa sa kanila? Sila nga, referral lang din naman. O umiyak din. Di ba? Sino pa? Yung kay Dennis, yung na-interview ni Ayo, yung may sakit. Referral lang din. Ang dami pang referral, ang dami pa. So, paano mo masasabi na yung sa'yo is karapat-dapat na on air? Criteria, viral, trending content, creator, away o mag-asawa. Yeah. Iyak ka talaga kung nag-blank ka na lang, hindi kumita ka pa nag-vlog. Ginaya mo na lang sa sardinas doon, total andong ka na din naman eh. At ma-actionan. Na-disappointed talaga ako sobra. Hanggang ngayon. Dumating pa si Rapi Tulfo noon na, si Rapi. Oh, dumating pa. Pinagdarasal ko na tanggapin nila. Or I will pass the email kung anong hinihingi nila. Diba? Pero hindi. Kay Odette. Kay Odette palang ligwak ka na kasi. So, pero tingin ko lang talaga doon sa ebidensya niya. Ay lang yung masasabi ko. Yung mga Pilipinong matyaga na maghintay, huwag magre-reklamo dahil tayo ang nangangailangan ng tulong. Bakit ka nagrereklamo ngayon? Pagtsatsaga, di ba? Kapag may tiyaga, may nilaga. Lagi natin tatandaan yan. Pero meron talagang tadhana na nararapat talaga tayong tulungan. At
meron tamang ahensya ng gobyerno na supposed to be dapat yan tutulong sa atin 'pag may kailangan tayo, bakit mo iasa sa tadhana? Eh, andiyan ano bang problema mo, pumunta ka dun sa tamang ahensya ng gobyerno, kung matiyaga kayo pumila diyan, magtiyaga din kayo dun sa pila dun. Kung kaya niyo ngang magtiyaga dun, bakit di kayo magtiyaga sa tamang ahensya, sa tamang venue? Iasa mo sa tadhana, o kaya lang. Uy, mas ma-deserve ng mga sad boys talaga yan, kay Attorney Libayan naman kayo magpa-refer kung matutulungan kayo ng libre. Senador na ba si Libayan? Ay naku naman talaga. At saka ito, tapos 'pag si Attorney Libayan ang lalapit sabihin niyo ambulance chasing. Ewan ko sa inyo. Siguro kung may problema yung lumapit dun baka natanggap. Hindi natin alam. Na-disappoint, one count. Eh, bakit nung nagreklamo wag nung awayin? Ang swerte nga hindi lumapit tadhana kaya tama ba? Ano ba talaga against sa Sarte o lalo niyang in-encourage na magtiyaga na pumila sa Sarte? I don't know kung anong gusto niyang mangyari. Pero that's her experience doon. So, ang sa akin lang is at least nag-speak out siya. So, di ko alam kung ano yung tapusin natin nga kung sasabihin niya. Deserve tadhana na nararapat talaga tayong tulungan. Na deserve talaga tayong tulungan. Pero ako ay deserve naman ako. Pero talagang sadya talagang ano, hindi naman ganun yung kanyang namimili lang talaga sila. Ayun yung ang aking kung talagang kung hiningan lang nila lahat, bigyan nila ako ng one day, I will pass it nung na kailangan nila. Kailangan. Kaya disappointed ako sobra. Tita niya daw yung nakapalo sa akin. Well, what have learned from this? Basta Maulan na Miraculous Bar, yun nga, eh. Referral lang pala puwedeng magpa-refer kahit sa barangay, libre lang. Actually ito nga, at least ito, what can we take from this? Yung pagpunta mo diyan at pagpila mo sugal. Sa sugal, you may win, you may lose. In this time, ito si Blackbirdie, si Ate Blackbirdie is natalo siya. Natalo siya. Hindi niya nakuha yung gusto niyang on air. And hindi lang daw siya, marami pa, 'di ba? So, kung kayo matiyaga din naman pala kayo, why not give chance ang gobyerno natin tulungan kayo? Why not give chance sa mga ahensya natin? Kasi kung pumupunta kayo diyan, itutulak din naman kayo dun, tingnan niyo ire-refer din naman kayo dun. 'Di ba tulad, ah, away ang pamilya, saan kayo dadalhin? Tatawagan yung MSWDO, DSWD. Tatawagan lahat, tatawagan ganito, tatawagan ganyan, 'di ba? Kung susugal ka, might as well sa proper venue mo na lang i-raise yan. And kung pipila ka lang din naman, do'n ka na pumili sa tamang venue. Anong pangalan nung Miss Tadura ang kasama ni Sir Rafi si Ninya Taduran, yung pinakauna niyang partner. Lesson learned, don't put your faith on a show to help you. Help is given by authorized agencies and government. Yeah. And help yourselves. Huwag niyong iasa lahat. 'Di ba? Try to help yourself also. Ito yung isa sa mga bagay na dini-discourage natin na yung mga Pilipino is umasa na lang ng umasa. Try to help yourselves. Mare na, eh, na-brainwash na kasi mga Pinoy walang kuwentang sangay ng gobyerno. Yun nga, eh, there is always a presumption of irregularities na sa mga ahensya ng gobyerno natin, eh, like lahat na ng ahensya ng gobyerno is corrupt na. Pati pulis lahat na corrupt na yan.
So, pupunta ka ba diyan, pipila ka ba diyan? 'Di, wala rin 'yun, babayad ka din naman 'yan, eh, ganito, ganyan. Yun is not a good thing, 'di ba? Alam na niyan marinig gusto niya lang makita sarte, malamang makikilala siya dun. Well, ah, 'di niya nakuha. Lesson learned, 'wag ito niya, kung na-ere siya baka palaya na niya ngayon. Well, hindi 'yan yung tadhana niya siguro. Well, I don't know kasi this is 1 year ago, sana naka-move on na si Ate Blackbirdie and, she's in the right path now and I hope she will always speak about, this experience of her. Kasi this would be a great eye opener. Kasi sa kanya mismo nanggaling, eh. Experience niya 'to, hindi natin experience 'to, eh. 'Di ba na nakita niyo lagi yung mga guest speaker sa mga graduation, sa mga kung saan-saan na mga guest speaker, yung mga tao naka-experience ng mga bagay-bagay kasi they are the ones who are entitled to speak out. Kasi they've been there, done that. Kasi alam nila na yung pinagdaanan nila is mahirap or kung ano man pinagdaanan nila, alam nila yung sikreto, alam nila yung pasikot-sikot, 'di ba? So, she should, speak out about sa experience niya. 'Di ba, yun lang naman yung sa'kin, pasensya na. Kasi baka iba yung ano, eh, iba yung take ni MUG, napanood ko kasi, and medyo iba din yung take ni Teacher Mark, and sa'kin parang the total opposite yun sa'kin. Resourceful naman mga Pinoy marinig kaso ain't proper way nga lang, yeah, and it is sad. Yeah, if you're willing to gamble on the help that you needed, so hindi naman namin kayo, like sinasabi niyo hindi naman kayo pinipilit pumunta diyan. Tapos kami hindi naman kayo namin na puwedeng pigilan or pagbawalan na pumunta diyan, gusto niyo rin 'yan 'pag gusto niyo 'yan, 'di ba? Pero ito lang masasabi ko sa inyo, it's sugal. You may win, I don't know if you really may win kahit na ma-ere ka, and definitely you will lose, 'di ba? You will lose. You will lose something, you lose your time, effort, pera, 'di ba? You will lose something. Siya sa simple, simple input. Well, anyway, sa inyo kasi baka bukas yung ano, yung kay Paras kasi maaga pa ako bukas, eh. Pasensya na kayo. Isang content lang tayo isang gabi kasi 10:00 na dito, 10:00 yung trabaho ko, eh. Well, anyway guys, maraming salamat sa inyo and, salamat sa pagsama and sana may natutunan kayo kahit konti-konti lang. Pakonti-konti lang tayo, yung maganda na yung konti-konti lang. Ingat sa inyo and maraming salamat. God bless po sa inyo.